katagpuin mo ang aming spiritual na mga pangangailangan. Sa iyo po ang aming papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ito po ang aking screen and I would like to share this with you. At tatalakayin po natin ang verses 1 to 18 ng Book of Genesis chapter 16. Now, marahil po ay dumating na sa inyong pagkakataon na kayo ay nagtanong sa inyong mga sarili tungkol sa mga desisyon na inyong ginawa sa inyong buhay na later on nyo na lang nakita kung gaano kahalaga yung desisyon na ginawa nyo nung nakaraang panahon dahil nakita nyo na yung buong effect ng desisyon na inyong ginawa. At may mga desisyon tayo na pinagsisisihan natin, bakit natin ginawa yon. At may mga desisyon tayo na marahil hanggang ngayon, matagal na panahon na ang lumipas, ay nararamdaman pa rin natin yung effect, nakikita pa rin natin yung effect. At ito ay hindi lang sa ating mga sarili, kundi pati ang ating mga mahal sa buhay ay naapektuhan, pati yung ating future. So marami ho tayong mga desisyon na spur of the moment decision na major, and then later on tsaka lang natin na-realize na we made a terrible mistake. At kadalasan po ang mga desisyon na nagdulot sa atin ng kapighatian ay mga desisyong hindi masyadong pinag-isipan, lalong-lalo na hindi ipinanalangin, hindi nag-seek ng mga godly counsel, hindi nag-consult sa Word of God, at nagdesisyon tayo and it was a major decision, and ito ay nakaapekto sa ating pong pagkatao, nakaapekto ito sa ating pamilya, nakaapekto sa ating personal na buhay. So sa umaga pong ito ang tema ng ating pag-uusapan ngayong umaga. At mga decision na nangyari sa buhay ng mga characters na ating pong pag-uusapan sa umagang ito na hanggang ngayon, 4,000 years ago na nang ginawa itong desisyon na ito. 4,000 years ago na ay hanggang ngayon po ay nararamdaman pa ng buong sangkatauhan ang desisyong ginawa na yon. So, tayo po ay kung meron po kayong Bible ay buksan niyo po sa Genesis chapter 16 and let us talk about verses 1 and following. Ang sabi po doon sa verse 1, now Sarai, Abram's wife, had not borne him a child, but she had an Egyptian slave girl named Hagar. Immediately, meron po tayong tatlong characters na makikita dito. Si Sarai, si Abram, at saka si Hagar or Hagar. At siguro po kung nabasa nyo na yung buong chapter ay nakita ho natin kung ano ang naging kinahinatnan ng tatlong ito. At ito po ay may dalawang sangkot, may dalawang involved na babae at isang lalaki. And makita ho natin na in the context of the story, kapag ka merong dalawang babae at isang lalaki na merong relasyon sa bawat isa, this is a formula for disaster. One man and two women is a formula for disaster. Or pwede rin hong isang babae at dalawang lalaki. It is a formula for disaster. But in this case, it is one man and two women ang ating pong makikita dito. Now, alam mo natin yung nakaraang kasaysayan sa Genesis chapter 15 at nakita ho natin na and yung mga previous chapters pa, nakita ho natin na si Abram nang siya ay humiwalay na sa kanyang pamilya at kasama niya si Lot
na sila ay tumungo sa land of Canaan, galing sila sa Haran, at 10 years na ho ang nakalilipas. 10 years na ang nakalilipas buhat ng separation na yon. At marami hong naganap doon sa 10 taon na yon. Doon sa 10 taon na yon ay si Abram ay nakapunta ng Egypt, at dahil nagkaroon ng taggutom doon sa kanilang bayan, kaya't napilitan sila pumunta ng Egypt. At sa pagpunta nila si Egypt, si Sarai na kanyang half-sister and at the same time kanyang asawa ay nagpanggap na siya ay kapatid ni Abram. At ngunit ito po ay nadiskubre din nung Pharaoh, and then eventually sila po ay pinaalis. But as a matter of tradition and practice, and it was customary for them, si Abram ay pinadalan ng mga marami pong maraming hayop, at binigyan ng kabuhayan, binigyan ng mga slaves bago sila pinaalis sa Egypt. And they went back to Canaan, and then when they were in Canaan, si Abram po ay nag-prosper kasama si Lot. Pero dumating po yung time na nagkaroon na sila ng conflict dahil nag-aaway na yung kanilang mga tauhan, dahil doon sa pinagpapastulan nila ng kanilang mga hayop ay nagkakaroon na ng agawan. Kaya't minabuti nilang magtiyuhin na sila'y maghiwalay na rin. At si Lot ay pinili niya na pumunta sa bayan ng Sodom. At dahil maganda yung pasture land doon, kaya't nag-part ways na rin yung magtiyuhin. Umunlad ang buhay ni Abram at umunlad din ang buhay ni Lot, pero nagkaroon ng digmaan. At nakita natin na merong 4 na bansa sa pamumuno ni Kedorlaomer ang nagrebelde, yung 5 bansa na dating naglilingkod sa kanya. At dahil po dito ay nadamay si Lot kung saan nakatira siya dun sa Sodom. At tinalo nung 4 na bansa na yon yung 5 bansa. Kasama si Lot na nadamay doon dahil siya nasa Sodom mismo nakatira. At tinangay siya, kinidnap siya, hinostage siya, at gagawin sana siyang alipin or slave permanently. Pero sa kabutihan ng Diyos ay merong nakatakas mula sa mga tauhan ni Lot at nakapagsumbong kay Abram. At si Abram ay meron siyang 318 na trained men na nilusob nila yung 4 na bansa na yon at napagtagumpayan nila. Nakuha nila si Lot na ibalik ang mga possessions, maging ang mga kababaihan at ang mga tao ay naibalik. At dahil po dito sa tagumpay na ito, nakatagpo po ni Abram si Melchizedek, and out of his generosity and faith ay inofera ni Abram ng kanyang 10% ng lahat ng kanyang nakuha doon sa mga bansang tinalo niya, ay inoffer niya ito kay Melchizedek. And yan po ang more or less ay sa loob ng 10 taon ay yan ang naganap. At si Abram ay nakatanggap ng pangako sa Diyos, nakatanggap siya ng great reward, at siya ay gagantimpalaan ng Diyos ng lupain, at siya ay magkakaroon ng maraming descendants, at siya ay pauunlarin ng Panginoon. Ngunit nung panahon pong yun ay wala pang anak si Abram. Kaya dito po sa Genesis chapter 16 verse 1 ay nakita natin na si Sarai ay hindi nagbuntis at hindi siya nabigyan ng anak. At pero meron siyang Egyptian slave girl na nangangalang Hagar or Hagar. Ang sabi po diyan, now Sarai, yan po yung kanyang unang pangalan, which later on ito rin ay mapapalitan. Now Sarai, Abram's wife, had not born him a child. Now during this time, kaya ako po hinighlight yung word na him,
dahil si Sarai po at this point in time ay under pressure na siya dahil hindi niya mabigyan ng anak si Abram. And during that time, ang isang babae po, ang isang asawang babae kapag hindi nagkaanak, ito po ay malaking issue sa kanila. Dahil naniniwala po sila na ang isa sa pangunahing tungkulin ng isang asawang babae ay bigyan ng anak yung asawang lalaki. At kapag ka siya ay hindi magkaanak, siya po ay tinitingnan ng mababa ng mga kasama niya sa family at ganoon din po sa community. Kaya si Sarai po ay under pressure na rito dahil hindi niya mabigyan ng anak si Abram. Considering na alam ni Sarai na si Abram ay pinangakuan ng Diyos na siya ay magkakaroon ng maraming descendants. Pero papaanong magkakaroon ng maraming descendants si Abram kung hindi siya mabigyan ng anak ni Sarai? At si Sarai ay lihitimong asawa ni Abram, no? So kaya somehow si Sarai po ay under pressure na rito. Medyo hindi na siya komportable dahil hindi siya nagbubuntis. Inaalala niya kung ano ang tingin ng mga tao sa kanya. Inaalala niya kung anong magiging tingin ng asawang lalaki sa kanya. So, more or less, si Sarai po ay under pressure na rito. And yet, she was the legitimate wife of Abram. So, at alam din ni Sarai na si Abram po ay very much concerned na siya ay magkaroon ng anak dahil ito nga yung naging pakikipagtalastasan niya sa Diyos na anong silbi, no, nang bigyan siya ng lahat ng mga possessions and properties and blessings kung wala naman siyang magiging tagapagmana na ang magi-inherit lang lahat ng mga pagpapalang yon ay ang kanyang katulong na taga Damascus, si Eliezer, no? So kaya alam ni Sarai na ito ay big deal kay Abraham na magkaroon siya ng anak. Plus the fact na they are very much aware na yung mga lalaki noon, yung mga tatay ng mga panahon na yan ay nakikita nila ang kahalagahan ng anak dahil nga naniniwala sila na sa pamamagitan ng anak ay doon magpapatuloy yung kanilang buhay. Because they do not have yet the concept of when you die, you will go to heaven. So, kaya big deal ito para kay Abram. So, kaya ito pong statement na now Sarai, Abram's wife, had not born him a child, ay we can see that Sarai is very much under heavy pressure sa mga oras na ito. And then the next line, ang sabi po, but she had an Egyptian slave girl named Hagar. Now, highlight ko po yung Egyptian dahil ang Egypt po, alam natin, during that time is a place of prosperity. It is a place of plenty. Ang Egypt po is a place of, kumbaga, provisions. Pero bagamat ito ay lugar na masasabi nating makasalanan at carnal, itong Egypt ay ginamit pa rin ng Diyos sa kanyang mga purposes. And ito pong si Hagar ay galing dito sa Egypt at ang sinabi sa atin dito, she was a slave girl. But actually, si Hagar po ay isang regalo ni Pharaoh kay Abram. So when they left Egypt, si Sarai and Abram, when they left Egypt, kasama po sa ibinigay ng Pharaoh doon, itong si Hagar, itong slave girl na ito. As a matter of fact, ito pong si Hagar sa kasaysayan, supposedly ay magiging princess siya doon sa palasyo ng Pharaoh. But dahil nga po sa nangyari doon sa nakaraang kasaysayan, ang ginawa po ng Pharaoh ay iniregalo kay Abram itong Egyptian slave girl na ito. At ito pong si Hagar ay actually hindi siya naging quote-unquote property ni Abram,
kundi siya po ay naging property ni Sarai. Sa madalit salita, kumbaga po sa kultura nila, itong si Hagar ay directly under Sarai and not under Abram. So ang merong full authority kay Hagar ay walang iba kundi si Sarai at hindi po si Abram. So that's how they arrange yung kanila pong yung kanilang sistema ng mga panahon na yon. So si Sarai po during this time is feeling insecure na siya at pressured na siya, no? Kasi hindi niya mabigyan ng anak si Abram, no? And siguro po ito rin marahil ang nararamdaman ng mga babae na hindi nila mabigyan ng anak ang kanilang asawa, na marahil meron silang diferensya, no? At yung lalaki ay walang diferensya, so they feel insecure kung hindi nila mabigyan ng anak yung kanilang asawa. So ganito po ang situation ngayon nila Sarai at ni Abram. Verse 2, so Sarai said to Abram, "Here now Adonai has kept me from having children. So go in and sleep with my slave girl. Maybe I'll be able to have children through her." Abram listened to what Sarai said. Now, let's take a look at this verse. Sabi po ni Sarai kay Abram, "Here now." Ito pong salitang "here now" na ito, no? In Hebrew or in other translation, "behold," yan po ay naghahayag na yung sasabihin ni Sarai kay Abram ay masyadong mahalaga, no? This is something very important. At ito po ay nagre-require ng insight mula kay Abram, kaya dapat pakinggan siyang maigi ni Abram. Huwag itong baliwalain ni Abram dahil mahalaga itong sasabihin ni Sarai na ito, no? And it demands careful attention on the part of Abram. So hindi niya pwedeng hindi papansinin ito at he cannot take this lightly. Yung pong salitang "here now" na yon, yung "behold" in English and in the Hebrew, ang ibig sabihin po nun ay naghahayag si Sarai na mahalaga tong sasabihin ko sa iyo, Abram, makinig kang maigi, no? At ang sabi niya, Adonai has kept me from having children. No, Adonai has kept me from having children. So you can feel the pressure right now. You can feel na merong feeling of inadequacy na si Sarai dito kasi she cannot provide not even a single child kay Abram, no? So, kaya ano po ang naging pagpapasya ni sabi ko nga kanina, ito pong si Hagar is under the full authority of Sarai at hindi niya kailangang i-consult si Abram kung ano ang kanyang gagawin kay Hagar. Kaya sabi niya, so go in and sleep with my slave girl. Go in and sleep with my slave girl. Now, nung kapanahunan po nila, mga kapatid, it is customary and it is part of their tradition na kapag ka po ang babae ay hindi siya magkaanak at meron silang slave girl, ay pwede po niyang gawin yon, pwede nilang gawin yon na gawing surrogate mother yung slave girl, no? So hindi siya gagawing asawa kundi siya po ay aanakan lang kasi hindi magkaanak yung tunay na asawa eh. So aanakan lang siya at yung magiging anak niya ay magiging anak ng mag-asawang hindi magkaanak. At siya ay surrogate mother. Kumbaga po talagang parang ano lang siya, baby making machine lang siya. So it is customary and it was part of their tradition. Yung pong ginagawa na ito ni Sarai, no? Hindi po ito bago. Ito ay nakasanayan na nila noong mga panahon na yon. Kaya sabi niya, so go in and sleep with my slave girl. Siyempre po, sa kultura natin, sa panahon natin, ano po ito, no? Parang mahirap intindihin ito para sa atin. Hindi naman natin papayagan na yung katulong natin ay pasipingin natin sa asawa nating lalaki para lang dahil hindi ka magkaanak. So hindi natin gagawin yon. But this is customary and part of their tradition during their time. Now, it doesn't mean na because it was their tradition and customary to them,
legal ito or tama ito. In the eyes of God, this is still not correct. No, this is not acceptable pa rin sa harapan ng Diyos. Let us remember na nung nilikha ng Diyos ang tao, si Eva at si Adan, one man, one woman lang. Ito po ang design ng Diyos. Ito po ang itinakda ng Panginoon, isang babae at isang lalaki ang mag-asawa. Hindi po parehas babae, hindi parehas lalaki, hindi pwedeng isang lalaki, 3 asawa niya o 4 asawa niya. So hindi po pwede yun. It's not acceptable even from the very beginning of creation. Hindi yan tinanggap ng Diyos. So sabi ni Sarai, go in and sleep with my slave girl. Now, here we can see, mga kapatid, na there was no consultation on God. There was no prayer that was done. She immediately decided na si Hagar ay pasipingin kay Abram. Though it was part of their tradition and customary, pero there was no prayer, there was no consultation na ginawa si Sarai dito, but she made the decision na pasipingin kaagad si Hagar kay Abram. Now, and then take a look at this. Ang sabi po, maybe I'll be able to have children through her. No? Kaya po sabi ko kanina, sa kanila pong kaugalian, yung surrogate mother, hindi niya talaga magiging anak yung kanyang ipapanganak, kundi ito ay magiging anak na nung kanyang kumbaga kung sino yung kanyang mistress, o yung pag sinabi pong mistress ay kung sino yung kanyang amo, kumbaga. No? So sabi po diyan, maybe I'll be able to have children through her. So ito pong word na maybe na ito ay ibig sabihin unsure siya. Ibig sabihin walang katiyakan. Ibig sabihin meron siyang doubt kung magkakaanak ba si Hagar or hindi. So unsure siya. Now mga kapatid, here is a principle that we can learn from this. When we are in doubt or when we are unsure, well, ito po is a call to pray. Kapag ka po tayo ay nag-aalinlangan na sa mga lalong major decision natin na gagawin, wala tayong peace in our heart and we don't really a clear-cut direction from the Word of God, from the Bible, and we did not even consult godly counsel, then it is a call to pray. No? It is a call to pray. Wala hong urgent, wala hong important decision na mawawalan tayo ng time para to step back a little bit and then pray for it. Kahit ano pang mga nagmamadaling desisyon na, especially kapag mga desisyon na minamadali, mag-ingat po tayo diyan, no? It might bring disaster sa atin. Mga desisyon na hindi pinag-isipan, mga desisyon na lang po, tulak ng emotion at inaapura tayo, then we have to step back and then give time to prayer. Ito po yung ito ang nawala dito sa panahon na ito, no, kay Sarai. Ganun din po kay Abram, kasi sabi po doon, Abram listened to what Sarai said. So, ito pong word na listen na ito, ibig sabihin, Abram obeyed his wife. At this juncture, at this particular point in time, Abram is not supposed to obey his wife. Abram is supposed to lead his wife and not to obey his wife. And even Abram po, he did not take time to step back and pray and consider kung ano yung sinasabi ni Sarai. And sinabi na nga ni Sarai, this is something important, it requires much insight, it demands careful attention. Sinabi niya na to kay Abram, pero si Abram immediately listened to what Sarai said. So, hindi ho natin alam kung ano ang motive behind doon, no? Kung ano ang nasa isip, nasa loob ni Abram. Baka nakita niya talagang kaakit-akit itong si Hagar, Egyptian ito no? Maganda siguro po ito at bata pa kaysa kay Sarai marahil, baka yun naman ho, speculation ko lang, baka ito ang nagtulak kay Abraham na nakatingin lang siya sa physical at sinunod niya kagad yung asawa niya.
No? Now, kailan ho ba nangyari itong ganitong senaryo? Can you still remember in the Bible na meron hong ganitong senaryo? Well, kung naalala niyo po si Adam and Eve, di ba? Si Adam at that point in time must be the one to lead si Eve, pero ano ang nangyayari? Sinunod ni Adam si Eve. And what was the result? Nagkasala silang mag-asawa parehas. And this is exactly the same. Ito pong nangyari dito. No? So sabi diyan, Abram listened to what Sarai said. Hindi lang ho pinakinggan, kundi ito ay sinunod niya kung ano yung gusto ng asawa niya. Na kung tutuusin sa pagkakataong ito, dapat si Abram bilang leader ng kanilang pamilya, bilang leader ng kanyang asawa, siya dapat yung nagsabi kay Sarai, hindi tama yan, hindi yan ang gusto ng Diyos. Umatras muna tayong dalawa at manalangin tayo kung ano ang kalooban ng Diyos. Si Abram, very much aware siya, sinabi ng Diyos sa kanya. 'Di ba? Ang pangako ng Diyos sa kanya, ibibigyan siya ng anak mula sa kanyang katawan mismo. Ibig sabihin, mula sa kanya mismo manggagaling, no? Kay Abram, at of course, when we say sa kanya, it is a legitimate child ang ibibigay ng Diyos sa kanya. So, pero ano ang ginawa ni Abram? Si Abram po ay sinunod lang yung asawa, no? Kaya hindi naman ho masamang pakinggan natin, mga katatayan, ang ating mga asawa. Pero tatandaan ho natin na ang leader ng tahanan ay ang lalaki. Kaya kahit may sinasabi sa atin yung asawa natin, katulad do dito, sinabihan na ni Sarai si Abram na importante ito, makinig kang maigi, no? Bigyan mo ito ng atensyon. So, pero anong ginawa ni Abram? Yun nga, sinunod niya kaagad. So kaya pag meron pong ganyan, ay pakinggan natin yung ating mga asawa, pero wag natin basta-basta sundin. Pag-isipan natin, pag ipanalangin mabuti, i-consult natin sa mga may godly wisdom yan, and then before making any decision. No? So kaya maging maingat po tayo dito, mga mag-asawa, sa mga ganitong pagkakataon. Now, let's move on to verse 3. Sabi po diyan, it was after Abram had lived 10 years in the land of Canaan that Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her slave girl, and gave her to Abram, her husband, to be his wife. Okay, now, 10 years na ho yung lumipas na yon, mga kapatid. 10 years na. For so long a time. No? Kumbaga po, napakahaba ng panahon na nag-intay sila. Napakahaba ng panahon na nag-intay sila sa pangako ng Diyos. Medyo mukhang nainip na yata si Sarai dito. Well, sabi ko nga po kanina, it could be na kaya po naging ganito ang decision ni Sarai is because under pressure na siya. Medyo nai-insecure na siya. At nararamdaman niya na inadequate siya para to provide kung ano yung ito provide yung anak kay Abram. And wala pong ibang asawa si Abram dito, hindi po siya isa sa mga asawa ni Abram. Si Sarai po ay kaisa-isa at nag-iisang legitimate wife ni Abram. Now, sabi po diyan, si Hagar po ay na isang Egyptian. Again, pag sinabi nating Egyptian, it relates to world, it relates to exile, it relates to bondage, it relates to carnal, no? At lahat po 'yan ay ito yung kinakatawan ni Hagar, yung pong karakteristik na 'yon. And ginawa po ni Sarai, ibinigay niya ito, no? Ibinigay po. Hindi po ito kinuha, hindi ito pinilit, kundi mismong si Sarai ang nagbigay. Kasi nga po, si Sarai ay merong full authority kay Hagar. Kaya't ibinigay niya ito sa kanyang asawa to be his wife, no? Hindi lang po ito kumbaga hindi po ito one night stand, ika nga. Ito po ay it's a permanent na magiging relasyon ni Abram at saka ni Hagar. So, well, again, this is a violation of God's methodology.
Kasi hindi po yan ang pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan po ng Diyos, isang lalaki at isang babae ang dapat na mag-asawa. Hindi po pwedeng magkaroon pa ng panibagong babae at maging asawa pa. Hindi pwedeng 2, 3, 4 ang asawa ng lalaki sa loob ng bahay. No, hindi po ito ipinahihintulot ng Diyos. Pero ito ang naging desisyon ni Sarai at pumayag po si Abram. Pumayag si Abram po doon kasi sinipingan niya kagad po si Sarai. Sabi po doon sa verse 4, Abram had sexual relations with Hagar and she conceived. So, nangyari na po ang hindi dapat mangyari at nagbuntis si Hagar. No? But when she became aware that she was pregnant, she looked on her mistress with contempt. So nung nabuntis na po si Hagar, nagbago na ho ang lahat. Bakit to? Ngayon nakaramdam na si Hagar na na siya ay mahalaga. Siya ay magiging mother, siya ay magiging wife ni Abram. At nakita niya po na si Sarai ay hindi nabigyan ng anak si Abram. So kaya po ang sabi diyan, she looked on her mistress with contempt, meaning she looked down on Sarai. Now remember, si Hagar po ay under the authority of Sarai. Pero ngayon dahil buntis na siya, nag-iba na ho ang tono, nag-iba na ho ang kanyang pagtingin. Nakita niya na mas mababa sa kanya si Sarai. Nakita niya na nasa magandang posisyon na siya. Kaya she looked down on Sarai. Si Sarai ay nagdurusa na nga po, no? Dahil nga doon sa kanyang kalagayan. And then ito pa ang nangyari nung nagbuntis na si Hagar, yun na po. Si Sarai po ay lalo pang nalugmok sa kanyang kalagayan dahil ito mismong si Hagar ay inangat niya na ang sarili niya kay Sarai na kung saan dapat hindi kasi kumbaga si Sarai ang kanyang boss, si Sarai ang kanyang amo, no? So under siya ng authority ni Sarai. Now verse 5, Sarai said to Abram, "This outrage being done to me is your fault." Now, kung kayo po yung si Abram, mga lalaki, yung asawa mo ang nagsubo sa iyo nung katulong mo. Pagkatapos ngayon, ako sisisihin mo, di ba? Parang ganyan po siguro tayo kung nasa katayuan tayo ni Abram. Ba't ako sisisihin mo? Ikaw tong merong idea niyan. At ikaw ang may pasya tungkol kay Hagar. Bakit ngayon ako sinisisi mo? So sabi, kaya ang tanong ho natin, makatarungan ho ba na sisihin ni Sarai si Abram? No? Sabi niya, this outrage being done to me is your fault. Yun nga, minamaliit na kasi siya ni Hagar eh. Dahil nga si Hagar buntis na eh. Magiging mother na si Hagar eh. Samantalang siya hindi siya mabuntis-buntis, hindi siya magkaanak, hindi niya mabigyan ng anak si Abraham. Samantalang si Hagar nabigyan agad ng anak si Abraham. Kaya sabi niya, this outrage being done to me is your fault, no? Sabi niya, true, I gave my slave girl to you to sleep with. But when she saw that she was pregnant, she began holding me in contempt. May Adonai decide who is right, I or you. So, nakikita niyo ho ba yon? Sarai was very angry that it was Abraham's fault because he agreed. No? Well, considering na si Abraham is supposed to be the leader, siya dapat nang nagsabi ng no or yes, pero ano nangyari? Pumayag ho si Abraham doon sa idea ni Sarai. Kaya pag titingnan ho natin, hindi ho pwedeng ipasa natin ang lahat ng sisi kay Sarai. At dito, katulad ho kay Adam and Eve, ang pinanagot ng husto ng Diyos ay si Adam. Bagamat si Eve po ay pinarusahan din ng Diyos, pero ang meron pong pananagutan na mas matindi ay si Adan.
At dito rin po, ito rin ho yung concept noon. Meron din nung mas mabigat ang pananagutan ni Abram dahil pumayag siya dun sa maling gusto ni Sarai. Kaya sabi niya, true, I gave my slave girl to you to sleep with. Okay? Totoo yun, bigay ko. Pero you made the final decision. Kasi kahit naman gusto ni Sarai yun, kung ayaw ni Abram dahil mali yun, wala akong magagawa si Sarai eh. Kasi si Sarai is under Abram, but Hagar is under Sarai. So kaya po nakikita natin na may katwiran na sisihin ni Sarai si Abram dahil pumayag siya, no? Siya yung nagbigay ng final decision. So siguro po medyo para sa atin mahirap intindihin ito, pero pag tiningnan ho natin, hindi pwedeng malibre si Abram doon sa ano na yon, doon sa kasalanan na yon. Kasi siya po ay may pagpayag at considering na siya yung leader at siya yung nagbigay ng final decision to make it happen, then he is also to be blamed, no? Sa madalit salita po, si Sarai ay may kasalanan, si Abram ay may kasalanan, si Hagar ay may kasalanan. So silang tatlo. Kaya po anong nangyari dito? Dalawang babae sa isang lalaki ay talaga pong disaster ang dadalhin nito sa pamilya. Kaya ito ngayon, hindi nakita ni Sarai na darating yung point na kapag nagbuntis itong si Hagar, ay mamaliitin siya. Hindi niya nakita yung decision niyang yon na magre-resulta ito ng pagmamaliit sa kanya ni Hagar. No? Ito po yung sinasabi ko kanina na meron tayong mga decision na ginawa in the past na hindi natin nakita noon na ganoon pala ka-significant yon dahil ngayon lang natin nararamdaman at ngayon lang natin nakita kung gaano kalawak ang naging effect ng mga decision natin na yon. At ito po, nung nakita na ni Sarai na ganoon, hindi niya ine-expect na si Hagar ay mamaliitin siya. Titingnan siya ng mababa, aalipustahin siya kapag ito ay nagbuntis. Nung nangyari na yon, eto na, ang binalikan, binueltahan niya ngayon si Abram. No? It was your fault, Abram, kasi pumayag ka. No? Pumayag ka. Now, ito po mga kapatid ang principle that we can learn out of this. No? When we violate God's order, the outcome is disastrous. No? The moment po we violate God's order, ang outcome niyan disastrous. Kaya po pag sa isang tahanan, ang naging leader ay ang nanay. Yan po, hindi order ng Diyos yan. Hindi kaparaanan ng Diyos. Hindi methodology ng Diyos yan. At kapag yan ay pinahintulutan ng tatay na ang nanay ang nagiging leader ng tahanan at hindi siya, then bina-violate po natin ang order ng Diyos. At ang magiging outcome niyan ay disaster sa pamilya. Maniwala po tayo dyan. At yan ay napatunayan na for so many times, no? So kaya sabi ni Sarai, may Adonai decide who is right, I or you. So alam niyo po ang tema ng Genesis chapter 16 is about judgment and it is about redemption and restoration. No? Kaya may Adonai judge who is right, I or you. No? Kaya sa malakas ang loob ni Sarai na sabihin, may the Lord God decide who is right, ikaw o ako. Well, pag tinignan natin, parehas silang mali. Hindi ba? Parehas mali. Parehas. Hindi nagkonsulta si Sarai kay Lord, hindi nagkonsulta si Abram kay Lord. Walang prayer na naganap, wala pong consultation from the Word, wala pong consultation from godly people, at nag-decide sila on the spot at pinairal yung kanilang sariling karunungan, yung sariling kaparaanan, at ito ang nangyari sa kanila ngayon. Nag-aaway na yung mag-asawa. Ano ho? So, kaya ito sabi, let the Lord decide. No? Of course, in the eyes of God, both of them are wrong. Both of them committed sin, including Hagar. Pero ang pinakamabigat po na ang pinakamabigat na weight ay nake Abram, because si Abram ang leader at si Abram ang naggawa ng final decision, no? And the decision was to obey his wife,
which is entirely wrong, yung pinapagawa sa kanya. Okay? So, verse 6, however, Abram answered Sarai. Okay? Abram answered Sarai, look, she's your slave girl. Deal with her as you think fit. So napakadali po ng solusyon ni ni Abram no? So look, she's your slave girl. Now bakit to ganon? Sabi niya, deal with her as you think fit. Bakit? Kasi nga po, si Hagar is under the full authority of Sarai. Kaya pwede niyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin. Yun po yung context na pinanggagalingan dito ni Abram. No? Na pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin dahil siya ay under your authority. Now, ano po ang ginawa ni Sarai? Then Sarai treated her so harshly that she ran away from her. Kita nyo no? Ano na ho, talagang lumalala na ang sitwasyon. Lumalala na ho ang sitwasyon dito. Now, we have to understand, mga lalaki po, mga katatayan, hindi naiintindihan ni Abram si Sarai. Hindi naiintindihan ni Abram kung ano ang pinanggagalingan ni Sarai. Kaya ako po masasabi ko na tayo pong mga lalaki, we have an insufficient understanding of our wife most of the time. Okay? So, hindi alam ni Abram kung anong pinanggagalingan ni Sarai. Hindi niya alam yung nararamdaman ni Sarai na pressure, hindi niya nararamdaman yung inadequacy na nararamdaman ni Sarai, yung insecurity na nararamdaman ni Sarai. Immediately, no? Meron ka agad solusyon. E di, gawin mo kung anong gusto mong gagawin dyan sa katulong mo. Di ba? Ang bilis Hindi niya naiintindihan kung ano yung pinanggagalingan ng asawa niya. And madalas tayong mga lalaki, ganyan Kaya nauuwi sa away Kasi hindi natin iniintinding maigi yung ating mga asawang babae kung ano ang pinanggagalingan nila Di ba? Kadalasan kasi wala tayong panahong intindihin yun Maiksi ang pasensya natin Kaya nauuwi sa away Dahil hindi tayo marunong makinig, hindi tayo marunong makiramdam, hindi natin unawain kung saan sila nang gagaling. Basta na lang gawin mo kung anong gusto mong gawin. Di ba? Ito kumbaga kung atin pong itatranslate sa Tagalog tong sinabi ni Abram kay Sarai, di ba? Ito na nga sinasabi na ni Sarai, kasalanan mo yan No? Totoo sinabi ko sa iyo, bigay siya, pero ikaw ang leader ikaw ang dapat magdesisyon. Anong ginawa mo? Pumayag ka sa gusto ko, di ba? So ngayon, eto na, malaki na problema. So sabi ni Abram kay Sarai, gawin mo kung anong gusto mong gawin. No? Kumbaga, hindi lang siguro dinuktungan dito, ba't ako sinisisi mo? Ikaw may idea niyan. Di ba? Siguro sabi naman ni Sarai, bakit? Ginusto mo rin nagustuhan mo siguro di ala na, talagang gera patani na So si Sarai, walang magawa dahil sinabihan siya ni Abram na gawin mo kung gusto mong gawin. Anong ginawa niya She treated Hagar so harshly. Now, siguro po sabihin natin, ano naman itong si Sarai, ikaw ang merong kasalanan niyan ikaw ang nagsubo-subo kay Hagar diyan sa asawa mo pagkatapos ngayon tatratuhin mo ng malupit yung slave girl mo. Pero wag nating kalilimutan mga kapatid, doon sa nakaraan, ano ang ginawa naman nitong si Hagar? Di ba? Nung siya ay nagbuntis, alam ni Hagar yan, no, dahil practice nila yan na siya ay gagawin lang surrogate mother. Pero hindi ganun na nangyari. Ano ang ginawa ni Hagar? Minaliit niya si Sarai din no? At kumbaga inalipusta niya rin si Sarai So kaya ang nangyari kung ano lang yung tinanim niya, yun din yung inani niya. Kaya tinrato rin siya ng very harshly ni Sarai. At dahil dito hindi niya na matiis, lumayas na. Ayun na ang naging no, lumayas na. Lumayas na yung katulong, no? So ano na, kumbaga po ang temperatura sa loob ng bahay ay mainit na. Wala nang kapayapaan ang magtawa. Maggulo na, hindi ba? Dahil dito sa mga pangyayaring ito. At saan nagsimula yan? Nagsimula lang yan dahil gumawa ng desisyon si Abram, gumawa ng desisyon si Sarai without consulting God. May pangako na ang Diyos sa kanila no? Na inip. Pinangakuan na sila ng Diyos.
At dahil si Abram ay naniwala na nga sa Diyos, kaya sabi nga doon, it was accounted to him as righteousness. Itinuring na siyang righteous ng Diyos eh. Hindi sila nakapag-intay, no? Nagpadala sa pressure. Kaya ingat po tayo diyan, no? Pagka tayo'y nape-pressure, minamadali, tapakan muna natin ang preno at umatras muna tayo sandali at wag nating payagan na maapura tayo, ma-pressure tayo at tayo po yumuko at magdasal, manalangin sa Diyos, humingi ng wisdom sa Diyos kung ano ang gagawin natin. No? Now, mga kapatid, dito po makikita natin ang pinaka nasa forefront talaga ng kasaysayan ay yung dalawang babae, si Sarai at saka si Hagar. Although of course nandoon din sa picture si Abram, no? Now, let us understand in the biblical account po, when women are in the forefront of the passage, ang ibig sabihin po niyan, redemption is needed. No? Redemption is needed. So sa pagkakataong ito, kailangan ng sagipin si Sarai at saka si Hagar. Kailangan na silang sagipin dito. Kailangan na ng redemption. At hindi po magkakaroon ng restoration without redemption. So kailangan na silang i-redeem dito. All right. Now, verse 7. The angel of Adonai found her by a spring in the desert, the spring on the road to Shur. Sino daw po? Sino tong her? Kasi naglayas na ho si Hagar eh. Saan siya napunta? Nakita po siya doon sa spring in the desert. The angel of Adonai found her. Now, if the context is redemption, mga kapatid, redemption can only happen when God is involved. So redemption only comes about through God's involvement. There will be no redemption without God's involvement. And take a look at this. The angel of Adonai found her. So it was God who took the initiative to look for her. Di ba? The angel of Adonai found her by a spring in the desert. So dahil naglayaso itong si Hagar, at doon siya natagpuan, no? By a spring in the desert. Now, yung pong spring in the desert, mga kapatid, bakit doon pumunta si Bakit doon pumunta si Hagar? Kasi po, sa kanila pong kaugalian din noon, ang spring in the desert is a place of prayer. It is a place of prayer. No? So dito makikita natin, when we are in trouble, God's counsel is always available. Please do not forget that. Marami na ho tayong nagawang maling desisyon nung unang panahon at hanggang ngayon may effect pa rin sa atin yan. But let us not forget, when we are in trouble, mga kapatid, God's counsel is always available. We can always go to God. Nagkasala tayo, nagkamali tayo ng desisyon, then it's not yet too late because we can always go back to God and ask for forgiveness and ask for wisdom, and God's counsel will be available. Nandiyan ang kanyang salita, nandiyan ang kanyang banal na espiritu. Nandiyan po ang mga godly people who can give godly counsel. So the Lord will provide a way for us to be redeemed from our troubled situation. So ito yung nangyari kay Hagar, no? At ito pong lugar na pupuntahan niya, the spring on the road to Shur, sang-ayon po sa kasaysayan, kaya doon siya papunta, no, on the road to Shur, kasi po it is a place where she can kumbaga cover herself, protect herself. So she was seeking protection. She was seeking covering sa kanya pong situation. Hindi po madali itong dinadaanan ni Hagar kasi buntis siya. Alalahanin natin, buntis si Hagar dito. And of course, to travel in the desert, na pregnant ka, hindi po madali ito para sa kanya. Nandoon lahat ng mga elements, no? Na yung weather, yung terrain, and of course, not to mention yung mga mababangis na hayop along the road. Meron pa may mga tulisan pa, may mga magnanakaw, pwede siyang rapin, pwede siyang patayin. So it was not an easy one para kay Hagar din sa nangyari na ito sa kanila. So you see, Abram and Sarai, maaring
nag-aaway na sila, nagbababag na sila sa bahay, nagtatalo na sila doon, at wala na silang peace, wala na silang kapayapaan. At ngayon, ito naman si Hagar, nasa disyerto at nakaharap sa mga panganib. So you see, talagang disaster po no? Disaster po. Kung tutusin pag tiningnan natin, yung nangyari kay Abram at kay Hagar, sandaling oras lang, minuto nga lang yun no? Pero ito ang naging ito ang naging result sa kanila ngayon. At as a matter of fact, hanggang ngayon kasi mamaya makikita natin sino ba tong naging anak ni Hagar na ito. So sabi po sa verse 8, and said, sabi po nung angel of Adonai, now kung sino po yung angel of Adonai na yan, we do not exactly know, no? Kung sino po yung angel of Adonai na yan, the angel of the Lord. So marami pong iba't ibang interpretation yan. So let's not bother ourselves po dun sa angel of Adonai na yan. Basta meron pong messenger from God na dumating at kinomfort kumbaga si Hagar. Sabi niya, Hagar, Sarah's slave girl. Alam na alam ng angel kung sino siya Hagar, Sarah's slave girl, where have you come from? And where are you going? She answered, I'm running away from my mistress Sarah. So you see, now ngayon, dahil nandun na siya sa disyerto, nagkaroon na siya ng realization ngayon na si Sarah ay kanyang mistress. Ang ibig sabihin po, si Sarah ay kanyang boss. Si Sarah ay in authority over her. Kinikilala niya na ngayon na si Sarah ay mas mataas sa kanya. Hindi siya kapantay o hindi siya mas mataas kay Sarah dahil buntis na siya. Pero nung una, hindi ba? Minaliit niya na si Sarah inalipustan niya na si Sarah So ngayon, eto na. Sabi niya, I'm running away from my mistress Sarah. Okay? So very clear nagkaroon na siya ng realization kung ano ang kanyang katatayuan sa buhay sa pamilya ni Abram at ni Sarai. Na siya isang slave girl. Now verse 9, the angel of Adonai said to her, go back to your mistress and submit to her authority. Now, yung word na submit po rito, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay get ready for the affliction. Meaning, face the consequences of your sin. Bumalik ka doon. No? Bumalik ka sa mistress mo. At ihanda mo ang sarili mo sa consequences ng ginawa mo. Go back to your mistress and submit to her authority. She was treated harshly by Sarai. Now, that's the consequences nung anong kanyang ginawa. Kaya sabi ng angel of the Lord sa kanya, balik ka doon at get yourself ready with the consequences. Kaya po mga kapatid, may mga mali tayong desisyon na nakaraan noon na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin, nagsasuffer pa rin tayo, hindi pa rin magandang effect sa atin ito. Hanggang ngayon, dala-dala natin yan 10 years, 20 years ago nang nangyari yan, pero dala-dala pa rin natin sa konsensya natin, sa isip natin. So, consequences yan Kaya sabi ng angel of the Lord sa kanya, harapin mo kung ano yung magiging consequences. Harapin mo, wag mong takbuhan yung consequences ng kasalanan mo. Dahil hindi mo matatakbuhan yan. Hindi lalayo ang consequences sa iyo ng kasalanan ginawa mo, harapin mo. Pero ito po ang sabi sa kanya. The angel of Adonai in verse 10 said to her, I will greatly increase your descendants. There will be so many that it will be impossible to count them. So meaning, if you submit to her authority kay Sarai, I will greatly increase your descendants. Meaning, I will bless you. So, if we are willing to face the consequences of our sins, mga kapatid, and kumbaga po, harapin natin ito at pagsisihan natin ito, meron nung kaakibat na pagpapala ang Diyos No? Bagamat mahirap dalhin sa kalooban, mahirap dalhin sa isip, at nakikita pa rin natin ang effect nito sa anak natin, sa asawa natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating sarili, sa negosyo, sa trabaho. Maaring nakikita pa rin natin ang effect nito sa at nararamdaman pa rin natin hanggang ngayon, 10 years ago na yun, yung decision na yun, or 15 years ago na yun. Pero pag matutunan nating harapin yung mga consequences na yun, kasi hindi rin naman natin maiaalis na yun
Kasi nagkasala na tayo, nagkamali na tayo, talagang may consequences yon. Pero ito ang kabutihan ng Diyos eh. Pag ready tayo, no, to face the consequences of our sins, the Lord will bless us. Meron nung ano yun, may kaakibat ding pagpapala. So sabi nung angel of Adonai kay Hagar, I will greatly increase your descendants. There will be so many that it will be impossible to count them. So she has a blessing if she submits to Sarai's authority. Okay? Verse 11, the angel of Adonai said to her, look, you are pregnant and you will give birth to a son. It's very specific po, no? You will give birth to a son. Eh, noong mga time na yun, hindi pa naman nila natetesting, no? Sa tingin ko, kung ano ang kasarian ng magiging anak nila eh. Pero sinabi po nung messenger ng Diyos sa kanya na you will give birth to a son. You are to call him Ismael. Yan, ayun na. So siguro na-realize nyo na kung sino to si Ismael. Ang ibig sabihin po ng Ismael is God pays attention. Because Adonai has paid attention to your misery. No. So she was in the middle of the consequences of her sin. Pero sabi po ng Bible, the Lord God has paid attention to your misery. So sa tingin niyo po ba mga kapatid, yung dinadanas nating misery dahil sa mali nating desisyon noon, do you think God is not aware of that? Nandiyan yung attention ng Diyos. So God, ang ibig sabihin po nito, when God pays attention to our misery, God is willing to listen and help us to overcome, but there is something to overcome also on our part. And that is yung consequences. We have to overcome that consequences. Hindi po ang Diyos ang mag-overcome ng consequences ng mga mali nating ginawa, ng mga mali nating desisyon. Tayo po ang mag-overcome nun. Pero in the process of overcoming the consequences of our sin, God is paying attention to our misery because God is willing to listen and help us to overcome what we are trying to overcome, the consequences of our sins, no? So, yun po yung maganda no? Na ito si Hagar, sa kabila ng siya ay isang Egyptian, sa kabila ng siya po ay isang slave, sa kabila ng siya ay nagkasala, still, nandun pa rin po ang atensyon ng Diyos sa kanya, at kung willing siyang harapin yung kanyang consequences, ang sabi ng Diyos, I will bless you. And I will help you overcome what you need to overcome. Now, ito nga lang ho, ang sabi ng verse 12, kasi yung anak mo ay bunga ng pagkakasala, ito ang sabi po sa verse 12, he will be a wild donkey of a man, with his hand against everyone, and everyone's hand against him, living his life at odds with all his kinsmen. So, yung pong wild donkey is an expression, ang ibig sabihin po niyan, he does what is best in his eyes. So, ang magiging anak mo si Ismael ay ganito ang magiging katangian niya. Gagawin niya kung ano ang sa tingin niya ay tama. No? So, dito na nga ho nag-ugat mga kapatid yung conflict between Jews and Arabs. Dahil yung mga Arabs po ay nagmula kay Ismael. Okay? At yung pong mga Jew ay nagmula naman po kay Jacob, no? So, kaya nakita ho natin dito na ang Jews and Arabs nagkaroon sila ng conflict. Okay? Nagkaroon sila ng conflict dito. So, hanggang ngayon ho, mga kapatid, hanggang ngayon ay may conflict po ang mga Hudyo at ang mga Arabs. So, alam mo natin, ang naging anak ni Abraham ay si Isaac. Si Isaac ko ay naging anak si Jacob. At si Jacob doon nabuo ang bayang Israel, ang mga Hudyo, ang mga Jews. Okay? So, kaya kung titingnan natin, ito pong si Ismael at saka si Isaac, iisa ho ang tatay. Si Abraham. Iisa ho ang tatay nito eh. Magkaiba lang ang ina, pero iisa ang tatay nila. No? Now, saan ho bang lahi galing si Abraham? Galing ho siya sa lahi ni Shem, di ba?
Galing siya sa lahi ni Shem. Kaya yung mga Arabs po, sila ay galing po sa sa Shem. Sa lahi ni Shem. Iisa ho ang tatay nila eh. Pero maging magka-conflict dahil nga dito. So this is another consequence nung kasalanang ginawa ni Hagar na yon. Okay? So kaya hanggang ngayon po, 4,000 years ago na yung desisyon na yan ni Sarai at ni Abram at ni Hagar, mga kapatid. In particular, desisyon ho ni Abram. 4,000 years ago na nang nangyari yun. Pero hanggang ngayon ho, hindi matapos-tapos ang gulo ng Arabs at ng mga Jews. Okay? Pero iisa ho ang lahi na pinanggalingan nila. Verse 13. So she named Adonai, who had spoken with her, El Roi, God of seeing. Ang ibig sabihin po ng El Roi. Because she said, have I really seen the one who sees me and stayed alive? So, mga kapatid, in the midst of disobedience, God is looking after us. In the midst of disobedience ni Hagar, ni Sarai, ni Abram, God is still looking after them. Because God wants a relationship. No? He wants to redeem and He wants to restore relationship. Kaya po, He pays attention even in the midst of our misery. And even in the midst of our disobedience, God is still looking after us. He still cares for us. But of course, we have to face the consequences of our sins. We cannot run away from it. Verse 14, this is why the well has been called Be'er Lakai Roi, well of the one who lives and sees. It lies between Kadesh and Bered. So if we respond to Him, He will respond to us. God will take the initiative to redeem and to restore our relationship between sa atin at sa Kanya and between sa bawat isa sa atin. God will take the initiative to restore that relationship. Pero kailangan mag-respond tayo sa Diyos. No, we have to respond. Harapin natin kung anong consequences and then of course in full repentance, let us go back to God. Verse 15, malapit na ho tayo matapos. Nandito na tayo sa verse 16, last verse. Sabi ko kanina hanggang verse 18. Sorry po, hanggang verse 16. Verse 15, Hagar bore Abram a son. And Abram called the son whom Hagar had born Ismael. So sa madalit salita po, nakinig si Hagar. Bumalik siya. No, bumalik siya doon. Nagpasakop siya kay Sarai. Hinarap niya kung ano ang magiging consequences ng kanyang kasalanang ginawa. Sa madalit salita, hinarap niya ho yun. Kaya nakita natin, si Abram ang nagbigay ng pangalan kay Ismael. So, ibig sabihin, sinabi ni Hagar kay Abraham na nagpakita sa kanya ang angel of the Lord at sinabihan siya na ang magiging anak niya ay papangalanan ng Ismael. Kaya si Abram po, dahil kaugalian nila yan, ang tatay ang nagbibigay ng pangalan sa anak. Pero ito, ang ibinigay niyang pangalan na Ismael dahil ito ang sinabi ng Diyos. At hingin ang payo ng Diyos, hingin ang wisdom ng Diyos, at i-consult natin ang Word of God and let us consult godly people as well, mga kapatid. So hanggang dito na lamang po ang aking oras, kaya't maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Diyos sa buong maghapon na ito at sa mga susunod pang mga araw.